Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga tiyats ay tungkol sa kung paano ba ginawa ang Imperial Treasure Tunnel. Gaano ba ito kalalim at gaano karami ang mga nakabaon dito. Bago tayo magpatuloy, subscribe niyo muna ang channel sa mga bago pa lamang nakabisita. At shout out muna tayo kina Arturo Paangay, John Yutso, Tomasito Kaasi, Angelito Capistrano. Shout out din kay Aldrin Jacinto, Glenn Mario, Hyacinth Ocfimia, Mr. Tats, Alex Bansina, Cirilo Chaom, Robilin Lopez, Dennis Mordino, LGB Misor. Shout out din kay Manok Biswaray, Rogelio Cortez, Arcadio Angkon, Celine Dion, Jonas Teng, Jonathan Romano, and lastly shout out kay Robert Cabonilas, kay Alimango King, Edgar Lagarto, at kay Remilito Katamura. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa inyong lahat mga katiats. Magandang buhay mga katiats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa Imperial Treasure Vault Construction or Imperial Treasure Tunnel System. Okay, paano nga ba pasukin ang Imperial Tunnel na yan? Kasi karamihan sa atin ay direktang naghukay kaagad ng vertical tunnel. Okay, so atin muna i-layout ito, ang Imperial Treasure Tunnel. So yan ang ating ground line. Ngayon meron tayong treasure shaft. Yan yung pinakasentro na treasure shaft, which is nang ipasok nila dito sa baba ang mga tuni-tuniladang ginto ay diyan sila dumaan. Okay, so narito yung sabihin natin 4 na truck na lulan ng mga gold bars. So dyan. Ngayon nang mailagay na nila yan dyan, ay sa kanila binuhusan ng concrete seal ito. Ito, binuhusan nila ng concrete seal, and then nilagyan nila dito ng mga layering, colored soil, mga putol na kahoy, at iniwanan nila yan ng isang bareta. Yan, sa lalim na 7 or 10 meters ay nandyan itong isang gold bar para itong detouring technique na kung makuha natin yan ay titigil na tayo at hindi na magpatuloy. Okay, marami kayong makikita dyan. Pwede rin na sa 2 meters or 3 meters ay nandyan ang mga gate guard. Yung mga nagukay ng central shaft na yan, pwedeng binaril, at pwedeng dito na level ay mga kalansay ito. Okay, at tinabunan muli mga big boulders, graba, buhangin, at hanggang sa top layer soil na itong brown or humus. Okay, ang pagkagawa nitong central shaft na ito ay maraming obstacles yan. Hindi lang isa yung concrete seal, meron pa yan sa kalagitnaan, at ang kapal niyan ay nasa 2 meters. Kaya makapal ang mga concrete seal kasi Imperial Treasure Site yan. At marami silang simento noon dahil gumagawa din sila ng mga war bunker. Okay, kaya kung makuha natin itong giveaway, sibat na tayo kasi wala nang pag-asa na makuha itong narito sa baba. Walang kapag-asa yan. Kaya pag makuha natin ang isang bareta na giveaway, oras na para umuwi tayo mga katiats. Ngayon, kung gusto nyo talagang kunin itong Imperial Bunker na nandyan yung 30 tons of gold bars, ang hanapin dyan ay ang tinatawag na service shaft. Service shaft ito. Ibig sabihin dyan dadaan pag mag-retrieve.
So service shaft. Ito yung ginawa nila para kung mag-retrieve, babalik sila dyan, ay hindi sila dadaan dito. Kasi yan ay puno na yan ng patibong, mayroong pang gate guard na nangangamoy ng methane, nakakahilo, at ang kapal-kapal ng mga simento na nilagay dyan. Hindi yan pwedeng daanin sa gilid. Halimbawa, ito yung concrete seal dyan, tapos gaganyan ka, hindi pwede. Meron nilagayan sa mga dulo ng mga bomba sa banda rito, kaya hindi ka pwedeng dumaan dyan. Kaya nga engineered tunnel to, designed by engineering battalion at secured na secured. Ngayon ang tanging pag-asa lang kung gusto nyo talagang kunin ito, mga ka-TH, yung 30 tons dyan. Okay, 30 tons Imperial Gold. Ang tanging pag-asa dyan ay hanapin nyo ang location ng service shaft. Okay, ang service shaft, yan ang pinaka safe na daanan para makapasok papunta dyan sa treasure vault. Ngayon ang problema ay hindi nyo ito makikita rin kasi walang palatandaan yan. Nasa mapa lang nilagay nila ang sukat galing dito sa gitna sa central shaft. Ito yung central shaft na hindi pwedeng hukayin pababa. Ang distance nito ay nasa mapa lamang indicated. At kapag pupunta kayo doon sa site ay wala kayong makitang bato dito na nakatakip, bagkos ay meron silang disenyo dyan. So ito lang ang tanging palatandaan dyan mga ka-TH. Dito sa central shaft ay nilagyan nila ito ng, kulayan natin ng green, ng malalaking boulders na hindi pwedeng buhatin ng tao. Okay, at tinaniman din nila yan ng old tree para sakaling mawala yung old tree ay nandyan pa yung big boulders. Yan ang marker ng central shaft. Ngayon, ang distansya nitong service shaft na dyan tayo dadaan kung mag-retrieve ay makikita lamang sa mapa. Kaya kung wala tayong mapa, hindi natin malaman kung saan ito, anong distansya. Pero sa kanilang mga mapa, ang service shaft ay palaging naka-align sa east. Okay, kaya meron tayong clue na east. And then sa kalagitnaan nito, ito yung palatandaan kung saan hanapin ang service shaft. Okay, meron tayong clue. Ang clue niyan ay makikita natin sa unahan nitong big boulder ay merong bato na malaki at malapad. So sa unahan nito, pag makita natin ito, and then pag atin yan tanggalin yung bato ay makikita tayo ng butas na kasing laki ng ulo ng tao. Ito ang tinatawag na air vent. And then ang air vent na yan ay ang kalahati niyan, ang distansya ng air vent galing sa big boulder. Ito lang ang tanging clue na malaman natin kung saan ang service shaft. Ang distance ng air vent, air ventilation, yan, karamihan nito ay pinagdugtong-dugtong na drums. Minsan talaga ay malalaking pipes. Okay, ang nilagay dyan para singawan yan. Para ang nagtrabaho diyan noon ay makakahinga. Ngayon, ang distansya na ito galing sa big boulder papunta dyan sa itong tinatawag natin na vent or panghaw ay ganun din ang distansya na gamitin dito. Kaya kung alam nyo ang distansya ng big boulder to panghaw, ito, kung alam nyo yan, ay malalaman nyo rin ang location ng service shaft.
Kasi itong location ng service shaft ay wala itong mga bato. Plain soil lang ito. At kanilang ginawa yan para hindi talaga malaman saan dadaan. Okay, at pag nakuha nyo yan, nakita nyo itong ano kasi muna ito, gaganyan. Vertical muna yan ng mga 8 meters bago mag-slant. Okay, kaya ang degrees na ginagamit dito sa itong papunta dito, 2 degrees lang ang ginagamit nila. It's either 30 or 45 degrees. Kaya kung dito sukatin natin ito ng degrees, kung ilang degrees yan, so given na yung 30 degrees, ganyan, from the ground, gamit kayo ng protractor, ayan, 30 degrees yan. So malalaman nyo kung gaano kalalim ang bunker na ito dahil sa given na degrees, 30 or 45. Kung 45 degrees yan, ay lalong mas malalim. Dito na yan, dito na ang bunker. Okay, kaya kung sasablay kayo sa 30, unahin nyo muna ang 30. Kasi sa 30 degrees ay pwede na kayong, pag sumablay kayo halimbawa dito, ayan, and then wala, pwede kayong mag go down directly. Kasi wala nang booby trap itong portion dito. So, unahin ang 30 degrees angle sa paggamit para gagawa ng tunnel na slant. At kung medyo papalpak ay saka bababa at i-estimate nyo yung 45 degrees angle. Ngayon, malalaman nyo naman kung service tunnel yan kasi backfill ang lupa at malambot. Okay, pag hukay nyo rito ay malambot, sundan nyo lang ang malambot at backfill. Ngayon, tanong dyan, meron bang booby traps? Ang booby trap dito ay ayon sa aking mapa na meron akong ganito ay water trap ang ginagamit. Okay, gumawa sila dito sa unahan. Doon sa unahan pa may katabihan na malaking reservoir ng tubig at nilagyan nila ng tubo diyan sa daanan. Kapag tinamaan natin yung plug, yung takip ng tubo ng water trap, ay of course sasambulat yung tubig at mapupuno ito, mapupuno ang tunnel at bunker at hindi na muling makita pa ang ginto. Okay, ito pag sasabog itong ano dito, bababa yung tubig dyan, mapupuno na ito. Ang disenyo kasi nitong nilalagyan nila ng mga gold bars ay merong mga ano yan, malambot na fine sand at dyan pinatong ang mga gold bars. At kapag nabasa yan ng tubig, yung fine sand ay para siyang matutunaw at lulubog ang mga gold bars. At matabunan nyo ng fine sand at mahirapan na kayo kasi punong-puno na ng tubig. Siyempre, hindi na kayo makakalabas dyan kung sakaling punong-puno na yan ng tubig. Kaya ingat kayo sa portion dito sa water trap. Habang kayo'y papasok dyan sa distansya na 15 to 20 meters slanting yan, ay nandiyan na yung water trap. Paano natin ito nalaman? Dahil sa mapa. Okay. Ngayon, meron din itong reserve sa kabila. At maliban sa service shaft na located sa east, mga ka-TH, ay meron din silang ginagawang pangalawang service shaft which is located sa west side. Pero ang isang ito ay very secured at mahirap pasukin. Meron silang nilagay kaagad sa entrada pa lang na makapal na concrete
seal, kaya hindi na kaagad mapasok pa. Okay, dito ay wala sa east, walang concrete seal sa entrance, pero meron ngang water trap, kaya wala tayong kalusot-lusot talaga dyan sa Imperial Treasure Shaft. Okay, meron akong ipapakita na top view nito. Sandali lang mga katiyats. Okay, so sa construction nitong Imperial Treasure Vault or Treasure Tunnel ay gumagamit sila ng mathematics dito, yung tinatawag na Pythagorean Theorem. Okay, ano nga bang Pythagorean Theorem? Yung e squared plus b squared equals c squared. Yan. Halimbawa niyan sa ating pagdrawing, kung ito yung central shaft, ito yung gitna, at ito yung drawing natin kanina na napakaraming diyan, harang na concrete seal, 2, 3, at yung panghuli ay napakakapal bago mapasok yung treasure vault na merong, sabihin natin, 3 truck ng gold bars dyan. Okay, kaya ang paghanap nitong entrance na service tunnel ito ay pwedeng i-apply ang e squared, b squared equals c. Saan ba itong c? Ito ang c. Ang c ay ang kanyang service tunnel, which is hypotenuse. Sa mga nag-aaral ng engineering, ito yung sinusolve nyo palagi. So ito yung yan, ito yung A, ito yung B, at ito yung C, hypotenuse. So B ito. Kaya kung i-squared nyo ang A plus B squared, ay makuha nyo ang haba or taas nitong service tunnel, C squared. Okay, pero kanina sa sinabi ko na 2 angle lang ang ginagamit nila. Dito sa drawing na ito ay 30 degrees angle. Pero kapag gumamit sila ng 45 ay ganyan yan na angle. Ang 45 ay hinati na square. Ganyan. So ito yung square. Ayan. So kung hatiin yan ay 45 angle ito. Degrees. So karamihan dyan ay 30 degrees talaga kasi madaling bababa ang tao sa 30 degrees kisa 45. Sa 45 mahuhulog ka na dyan, gugulong ka, gagawa ka ng hagdan dyan bago ka makababa sa itong treasure bunker. Okay, ngayon atin i-drawing ang, papakita naman natin ang top view nito, ang top view nitong Emperor Treasure Tunnel. Okay mga katiyats, halimbawa ito yung top view na ito yung central shaft. Diyan yung sa sintro niyan pababa, diyan yung sinasabi natin na Emperor Bunker. Okay, at kung atin yan i-drawing, ito yung east, ito yung west. Of course, i-cross natin yan sa 2 pang direksyon, ang north at south. Okay, at kung kanina, kung estimated na layo ng yung panghaw, yung vent, ito yung air vent, vent ang tawag diyan, ventilation. So kung ano man ang distansya nito ay ganun din ang puntahan sa unahan para makuha or makita itong entrance na tinatawag natin na service tunnel. So service tunnel ito, which is papasok dito sa ito. At sa kabila nito, sa ganun din na layo, example ang layo niyan ay 20 meters.
So 20 meters papunta rin dito ay matagpuan nyo ang pangalawang service entrance tunnel. Okay, meron din yang ginawang air vent. Ito yung bato na takip sa vent. Kaya ito lang ang palatandaan, kapag may bato na medyo bilog, malapad, pwedeng takip yun sa air vent. Okay, ngayon ang pagganap, kasi hindi nyo alam wala tayong mapa, hindi natin sure kung saan yung entrance. Assumption lang natin yan na east and west kasi yan ang nakikita natin sa mga mapa. So pwede tayong gagawa dito ng bilog na ganyan, diameter or perimeter. At sa bawat, halimbawa north, tingnan nyo sa north 20, tingnan din sa south 20 meters. At baka meron pa kayong makikitang mga air vent dito, air vent. Kung saan yung air vent, nandun sa unahan niya ang entrance to the bunker or service tunnel na tinatawag. So ito yung ating service tunnel. Laging tandaan na nasa east nilalagay nila ang service tunnel. Kasi ang east, napaka-importante yan na direksyon sa kanila. Kasi ang Japan ay nasa east, the land of the rising sun. So doon sumisikat yung araw, kaya araw yung kanilang flag kasi importante ang sun sa kanila. Okay, at atin i-review. Side view naman ito ang ating layout ng Imperial Treasure Tunnel Construction. Okay, ang unang tanong ay ano ba ang lalim? Gaano ba kalalim itong mga Imperial Treasure site? Okay, ang pinakamababaw diyan ay 30 meters. Merong 60. At ang pinakamatindi niyan ay merong umabot sa 200 meters. Deep. Hindi na tayo makapaniwala niyan. Halos kasing taas na yan ng Petronas Tower, pero totoo yan. Dalawang pinagdugtong na niyog, ganyang kalalim ang mga itong treasure tunnel ng Emperor. Okay, na sa alam natin ay tinatawag siya sa ordinaryong term na Yamashita Treasures. Si Yamashita ay scapegoat lang yan, ginagamit lang yung pangalan niya. Pero actually, ang ibinaon ni Yamashita ay kukunti lang. Siya na kasi yung panghuling general na dumating ng medyo matatalo na ang Hapon dito sa Pilipinas, ay pinapunta siya dito kasi galing niya ng Malaysia, Indonesia. Dumating siya dito mga 1940, nasa 43 na to 45. Kaya hindi siya yung nakumpisa ng giyera dito. Scapegoat lang si Yamashita. Yung tinatawag na Yamashita Gold, hindi yan sa kanya. Yun ay sa Emperor. Okay, so ito final natin na discussion about the Emperor Tunnel. Ito yung last na pinakamakapal na concrete slab. Meron din dito sa medyo itaas at meron din yan isa sa gitna. At sabi ko kanina ay merong gold bar dito sa medyo mababaw lang. As pakonsuelo di bubo yan. Para hindi na tayo magukay. At kapag nakakita kayo ng concrete slab na makapal na simento, huwag na kayong magpatuloy kasi yan ay treasure shaft. Central shaft. Ang hanapin nyo ang tinatawag na service shaft, itong nakaslant. Ngayon, kung ano ang layo nitong karamihan, ito ang nangyayari sa kanya kadalasan. Kung ano ang layo ng central shaft at saka service entrance, ayan din ang lalim. Kasi kung 45 degrees ang ginagamit nila, kung i-square natin ay pareho ang layo ng mga side niyan, pareho ang sukat niyan ng mga side. Kaya doon sa mga niyog na na mga remarkings, makikita nyo sa remarkings ng niyog
na kung ano ang taas ng kanilang remarking ay ganun ang lalim. Halimbawa, ito yung niyog, nandito yung pinakataas na dot sa ibabaw, so ito yung pinaka height niya at yan yung pinakalalim at yan din ang layo papunta rito. Kaya gumagamit nga sila ng Pythagorean theorem, naka-angle pa rin yan at dito ang hukay sa kanyang remarking sa puno. Meron akong video niyan sa The Golden Boy dito sa channel na to. Okay, so water trap sa banda rito, nasa 15 to 20 meters merong water trap, so ingat kayo dyan. Kapag merong ganyan water trap, wala na tayong magawa. Pag sasabog yan, huwag na kayong magtangkang papasok pa, wala na. Yung gold, malulusaw na yung nilalagyan ng gold. Ang gold ay babagsak pa sa abyss, sa pinakailaliman pa. Nakadesinyo kasi yan na kapag papasok dyan yung tubig ng water trap ay mag-collapse itong nilagyan ng 30 tons of gold bars. Okay, ito is so kung anong layo nito, ganun din ang lalim. Merong panghaw or bent dito banda, gawa ng tubo, ganun din yan sa kabila. Meron kasing replika, parang replika ng service entrance dyan sa east. Sakaling magka-aberya sila dyan, example, sila yung na water trap nang mag-retrieve ng hapon, sila yung na water trap ng water trap nila, so meron ba silang extra or another entrance to tunnel. Okay, so ito lang ang aking may bahagi sa inyo ngayon mga katiyats tungkol sa construction of Emperor Tunnel. At ako'y magpaalam na, sana swertein kayo dyan sa inyong mga proyekto.